Ang topic ko po ngayon at gusto kong parating sa inyo ang issue tungkol ho dito sa mga vlogger at mga media man na inimbitahan, sinomon at under investigation ngayon ng NBI. Kaya po ginawa kong topic ito kasi may mga nag-PPM din sa akin dahil alam nila na ako ay ilang dekada na sa broadcast industry. At hindi ko naman pinagkakailayan. Akin nga akong pinasasalamatan pa yan. Kaya nga marami ako mga award dito sa likod. Award din po ako, marami ako mga award na natanggap na sa aking mga ginagawa sa broadcast. Ayan puro award po yan, iba-iba yan. May bago nga yun sa yung anak TV. Ang dami po niyang award kong yan. Sa totoo lang po. Mayroon pa doon sa kabila. Okay. Bakit daw wala akong opinion at saka analysis o masabi doon sa ginagawa ng NBI. Dati may mga nabanggit na rin ako, pero ito na yon. Ang tanong nila, ano daw masasabi ko at tama ba yung ginagawa ng NBI? Okay, kung ang tanong niyo tama ba ang ginagawa ng NBI, tama po yun. Kasi ang investigasyon ng Law Enforcement Agency, wala naman hong dapat piliin yan. Kahit sino. Maliban sa Pangulo, dahil ang Pangulo may immunity na imbestigar at kasuhan, lalo na kung kakasuhan. Wala. Mula sa Vice President hanggang sa pinakamaliit na posisyon sa gobyerno, dapat iniimbestigahan kung mayroong pagdududa sa kanya. O pribadong sektor man, sa media at sa social media. Kasi ang batas po ay wala naman pinipili. Pag ikaw ay lumabag sa batas, kahit sino ka, hindi ka pwedeng above the law. At ang investigasyon ng NBI at iba pang mga law enforcement agency, kailangan yan. Kaya yung ginawang pagsomon at pag-iimbestiga sa mga vlogger at media man, na nag-participate doon sa press conference ni Sara Duterte at nagmumura at nagbanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House na itinuturing ngayong active threat, national security threat, ay dapat lang malawak ang investigasyon yan. Hindi lang yung nagsalita, pati yung mga nagtanong ng mga media at mga vlogger ay kasama yan sa dami na dapat alamin. Kasi ang pag-iimbestiga malawak. Ito ba ay aksidente lang? Ito ba ay planado, sinadya? O ano ba talaga ang kanilang ginawa? Mahalaga yon. Ngayon, ang tingin ng NBI, hindi lang sinadya, mukhang planado. Kaya, tinatanong nila at iniimbestigahan din nila ang mga lehitimong mga media at vlogger na nag-participate. Kasi kung ito ay planado, scripted, ibig sabihin, maaaring bahagi sila ng paninira or pagbabanta sa Pangulo at panggugulo sa ating bansa. Pasok dyan ang Law Enforcement Agency para mag-imbestiga. At kung makakita ang NBI po ng mga ebidensyang magpapatunay laban sa mga vlogger at media, abay karapatan nila yung kasuhan. Karapatan nilang dalhin sa korte ang usapin para magkaroon ng due process, yung rule of law, at masagot ng mga involved or sinasangkot ng mga media man at vlogger ang kailang karapatang ipaglaban ang sarili. So, hindi po masama. Yung nagsasabi, kasi nakabasa ko, ay, ito na. Nagiging malupit na ang gobyerno. Hinaharas na pati mga media at mga vlogger ng gobyernong ito. Aba, mali yan. Naranasan nyo o nararamdaman nyo yung sinasabi nyong harassment, baka kayo ay guilty. Baka meron kayong ginagawang mali. Kasi kung wala kang ginagawang mali, kahit sino mag-imbestiga, ala kang problema. At kung wala kang ginagawa kang mali, bakit ka naman i-imbestigahan? Bakit ka naman pagdudahan ng mga otoridad? Diba? Kaya ang nakikita ko dito sa galawang ito, ginagamit lang again ng mga Duterte supporters, mga media man or vlogger, itong isyong ito para siraan ng gobyerno. Pero pag sinuri mo ang katotohanan, basihan, under the law, malalaman mo karapatan ng NBI na sila'y tawagin at imbestigahan. Yun nga yung pagkakataong maganda dahil yung oras para sila ay mapakinggan ang panig ay ibinibigay. Hindi yung basta nagkakaso. Ang mabigat yan, yung walang investigasyon, puro kaso ng kaso. Aba, magugulat ka, abala yon sa korte ka pupunta. Pero ito, investigation, may sasabi mo kung kinalaman ka wala. Subject yan for approval or review ng mga otoridad. Yan ang trabaho ng investigation. Mag-imbestiga, magtanong sa lahat ng sektor. Then i-evaluate nila kung sino may ebidensya at wala. Sino nagsasabi ng totoo, hindi. Yan ang investigation Matagal po akong police reporter at NBI reporter. Investigation po ang ginagawa namin sa paghahanap ng balita ng araw, kaya alam ko yan.
So, normal lang yon. Hindi yun harassment sa media. Okay? Kung yung mga vlogger ay nagsasabing harassment kasi hindi nila alam yung trabaho nila. Talagang ang pagbablog, lalo na ang political vlogger o issue, hindi ho basta-basta trabaho ito. Mabigat ito. Malaki yung responsibility and accountability rito araw-araw. Pag inyong nakalimutan yan, sigurado makakasuhan kayo. Yung mga humarap sa camera, hindi pwedeng dahil malaya kayo, may kalayaan tayo, kahit anong sabihin nyo, malaya kayo, hindi. Pag may complainant at may nag-file ng kaso laban sa inyo, hindi kayo exempted yan. Kaya ang pag-broadcast, pag-vlog, yan po ay malaking trabaho at malaki rin ang pananagutan kapag umabuso kayo. Kaya yung ginagawang investigasyon, tama lang yun. Kung makakita ng sapat na ebidensyang sila ay may kinalaman sa mga ginawa ni Sara Duterte ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, Speaker of the House at First Lady, dapat kasuhan sila. Pabor ako, okay lang, kasuhan. Hindi dahil kasamahan ko sa media, tutulungan ko, hindi. Pag may problema ka sa batas, harapin mo yan. A-advise ko sa iyo, harapin mo yan. Pero hindi ko sasabihin mali yung ginagawa ng mga otoridad. Hindi. Ang korte ang magsasabi kapag nasa husgado na kung nagkamali o hindi ang mga otoridad sa investigasyon. Yun po yan. Pag mali, mali. Yan ang prinsipyo ng aking mga channel na inyong lingkod. Kaya kahit nakasamahan ko sa media, pag kung meron silang pananagutan, harapin nila yung kanilang pananagutan. Yung mga vlogger dyan, na alam kong maraming hindi nakakaintindi o hindi alam, pasintabi na kung ano ang kanilang obligasyon, delikado yan. No one is above the law. Kahit sino ka pa. Dito at sa abroad, kapag pinaiiral ang mga batas. Yun po yun. So, under investigation ng NBI, tama lang yun. Okay? Pagka walang nakitang NBI na ebidensya, nakawalan sila. At saka, malinis ang pangalan nila. Pero hindi yan harassment. Yan ay trabaho ng mga otoridad. Saan ka naman nakakita ng gobyerno kapag hindi ka mag-iimbestiga sa mga ganyan? Anong klaseng gobyerno? O kahit na hindi gobyerno, pagka may ganyang issue, hindi mag-iimbestiga, hindi pwede. Talagang normal ang investigation. No exemption. Kahit sino pa. Yan po ang tama. Kaya ako, inuulit ko, kahit nakasamahan ko sa media yung mga inimbitahan at inimbestigahan, okay lang yan. At least may bibigyan nila ang kailang panig kung sila ba may kasalanan o wala. Yung mga vlogger, ganoon din po. At maging aral ito sa mga media at mga vloggers. Humaharap sa camera, humaharap sa ganitong klaseng mga trabaho. Meron lagi tayong pananagutan under the law. Hindi pwedeng kung anong gusto mong gawin, gagawin mo. After views ka lang, after money lang, after rating lang. No. Lahat ng ating ginagawa, kahit malaking tao ka, kahit maliit ka, anuman, basta tao ka, pantay-pantay ang batas. Dapat mangyari yon. At yung ginagawa ng NBI o ng mga polis, kasi ang mga polis nag-file na rin ng kasong sedition, inciting to sedition, doon sa mga vlogger na identify sa mga Kibuloy at Duterte ka. Ang NBI nag-iimbestiga na rin. Sa ngayon, dahil sa maaaring kasapakat din, may kinalaman daw sa ginawa ni Sara Duterte. Tama lang yan. Yan ang proseso. Lahat may proseso. Inuulit ko, no exemption under the law. Okay? Criminal case at iba pang kaso. Di ba sa administrative, taga-gobyerno lang ang pwedeng kasuhan doon. Pero ang criminal, libel, criminal, sedition, criminal case, lahat ng criminal case, kahit sino, pwedeng may pananagutan. Please like and share para lang makarating sa inyo ang kaalaman. Maging warning ito, kapulutan ng aral, yan naman ang purpose ng aking mga topic dito sa channel na ito. MA Pinoy TV at dun sa isang channel ko pa, Mike Abe Opinions.